So guys, training tayo ng ating mga ibon. So magro-road training na tayo guys, at mukhang wala pang iba. Waiting tayo sa mga ibang mga kasama natin, no? So isang may-ari pa lang ito, 16 pieces na. So let's try kung ilan ang aabutin ng mga ibon natin ngayon. Itong first training, talagang actual training natin, no? So ayan na guys, at medyo marami-rami na ang ating mga ibon na dadalhin sa training, no? So malalaman natin yan mamaya guys, kung silang lahat ay makakauwi. Medyo maluwag pa guys, kaya nag-aaway pa sila. Meanwhile, so guys, eto na, start na tayo ng training, no? Kaya gaya ng sinasabi ko before, so this is the first road training of our very own. So malalaman natin guys ang kapasidad ng ating mga ibon. So dito nga masusukat guys yung tinatawag na homing instinct ng mga ibon sa mga unang training na gagawin natin kagaya nito. So ang training nga pala nito guys ay puro mga 20 to 25 kilometers na rin ang layo nito from land travel. Pero kung sa aerial travel, malapit lang ito guys. Siguro lumalapit lang siguro to ng mga 16 to 18 kilometers. Ito ang Victoria. So kasi nga siyempre pag land travel ka, kung saan ka dumadaan, so napapalayo kumbaga. But for the aerial views, mas malapit. So malalaman natin guys ngayon at masusubukan. Makikita nyo mamaya kung gaano karami ang pakakawala ng inyong lingkod, no? Medyo sinisipag na naman tayong mag travel. Kasama naman natin as usual ang ating si Azul, ang ating kabayo sa araw-araw. a few inches later. Ayan guys, siyempre may partner, ayan, nagbabalik, JNH. So siyempre nandyan yung H, hindi pwedeng J lang. O, di ba? So back to training tayo guys, back to basic. So ayan nga, at pagkarami-rami ng ating mga ibon, no? So we'll just have some rest. Ang oras na ba? So 7:45 guys, so 7:50 i-release natin yung mga ibon para makarelax lang sila ngayon, no? Kasi nakulob sila ng konti. So malalaman natin yan. At yung isa wala ring release yan. Meron. Meron. So bubuksan na lang natin ang isa, maglalabasan naman yan. Yan, nagkumahos. Ayan, ang dami-dami nila guys. Sinasabi ko na, marami sila. Naiwan ng mga ibon ko. Puro bata kasi yan, ayan, oh. Ayun na. Kita nyo naman guys, sa pagkarami-rami ng mga ibon, nakakala nyo ay talagang totoo ang mga lahat ng ito. Ayan, umaimbulog na sila at may iwan ang may iwan. Ang dami-dami. So may higit 50 nga yan guys. 70 plus. Kalain mo, kotse ko pa lang ang dinadala ko niyan. Grabe na ang bitaw namin. Ayan, ang dami-dami na nila. Wow. Basta't wag lang humiwalay ang mga ibon na yan. Ayun na, hinahanap na nila ang daan. So ayan, humiwalay ang black ko. Gumagawa ng sarili niyang daan yung black, ayan, no? Wala, nobody but you. Ayan na, alam na nila yung pupuntahan nila. Wala yung black mo kuya Buyo. Oo, ang ganda nga yan eh. Ayan, so alam nyo na guys kung saan na papunta ang mga ibon. Mukhang hindi tayo papalarin na pabalikin pa sila rito. Mukhang sa ginawa nilang yan ay dire-diretso na. Wala na tayong nakita guys in just a snap. Ayun, ayun sa baba, ayun na, dumiretso na sila pagkataas-taas na nila. Ayun, no? Pinagmani-mani lang nila. Ayun, no? Hindi sila umano. Ayun, ayun na. Ayan ang sinasabi ko, pinagmani-mani lang nila itong ano na to. Akala mo napakal. Hindi sila.
Akala mo'y napakalayo pero lapit-lapit lang pala. So ito nga ang ginawa naming throw point guys. Memorial. Kaya nga sabi ko kung hindi na sila alis dito, dito na sila ililibing. So napagtanto ko na dapat pala single toss ko yun sa akin. Nakalimutan ko. Sabi ko pala isi-single toss ko yun sa akin. Bakit na isabay ko? Kung kukunin mo sila isa-isa, parang pagod na kayo boy. Sana single toss ko pala yun sa akin guys. Wala na, ayan sila. Bumabalik pa guys, ayan sila. Ayun. Ayan o, yan. Ang dami puti. Oh, ayan. Sa atin lang, dalawa yan. Nandiyan pa rin sila, ayan. Ang gandang tingnan guys, pero lalayo na nila. Wala, tuldok na lang guys kung inyo nakikita, ayan. So nangangahulugan lamang guys na alam na nila kung saan sila pauwi. At sabi ko nga, maiwan ng maiwan, mawala ang mawala sa mga unang bitaw. So this is more than 20 kilometers na guys. So if I'm not mistaken, it is about 30 kilometers na rin ang layo nito. Pero magkaganon man sa aerial views malapit lang yan guys, mga less than 20 kilometers lang yan sa aerial views, sa aerial distance. So area lang dinadaanan ng mga ibon natin, so baliwala yan. Ayun na nga, mukhang hindi masyadong natuwa ang ating mga Father and H sa tandem, kasi mukhang hindi man lang nagpakitang gilas itong mga ibon, dumiretso na. Kaya sabi ko malapit pa ito Next, layo na konti. Anyway, abang-abang tayo guys, tingnan natin sa bahay kung ano naman ang ginawang performance ng mga ibon, kung umuwi ba sila ng maayos, at kung may naiwan na wala, malalaman natin mamaya yan guys. One eternity later. So ayan na nga, nandyan na nga itong isa guys. At ayan na rin si Colette. So ang dalawa, tatlo nandito na. So 8 nga ang ating kinarga. At ang ating red nandito na rin. Ito siya. Ito pa yung isa. Mukhang pagod na pagod sila guys. So 3, 4, 5, 8, 2. Ano ba yung isa? Ito yata yung isa. Tama. So 2 ang wala pa nating ibon guys. So mukhang wala pa sila yung 2 pa nating ibon. Kulang pa ng 2. So nangangahulugan lamang na nangangapa pa nga itong 2 na to. At mukhang doon na nga sila nagpapaiwan. So sabi ko nga, ang matibay ay may iwan at makakauwi. Yung mahina ay doon natitira sa may memorial ng Victoria. So ang anak nga ni Old Line Red ay nakauwi guys. Ayan. Nakauwi na siya, at ang nawawala pa natin guys ay ang double ring at ang isang kulay puti ang singsing. So silang 2 lang ang nawawala ngayon dito guys, na maaaring dyan na sila tumira kung saan sila nakarating ngayon. One eternity later. So guys, huling-huling dumating ito. Halos kinuha niyang maghapon ang napakalapit na pinagtos natin sa kanya. Almost 25 kilometers lang yun guys, pero kinuha niya na maghapon. So kauuwi nga lang nitong ibon na ito. Mukhang weak, pero dyan natin malalaman guys. Malay mo ay talagang nilibot niya lang ang buong paligid bago siya umuwi. So far kompleto naman lahat ang ating mga ibon guys, at walang nalagas kahit isa. Akala ko nga ay doon natitira ang 2 yan. Yung una nasa ibaba na yan, ay nasa taas na yan, at siyang nasa baba. So medyo believe pa rin ako sa kanila, dahil sa kabila ng kanilang mga murang edad ay inuwian nga nila ang ganong almost 25 kilometers na bitawan. So anyway, at good luck sa ating susunod na training na gagawin sa mga araw na susunod na darating. Yun lamang guys, ang inyong lingkod, Be Finest World. Always choose to be happy and be courteous to others, and let the Lord God Almighty be the center of our lives. Bye for now, and God bless.
Ayan, so isa nga sa mga matindi itong ating anak ni Old Blind Red. Ayan, yung dalawa na yan. So napahanga naman nila ako, kabata-bata nila talagang inuwian nila ang ating first toss. So sa susunod po ulit at God bless po sa lahat ng ating mga manonood.